Bakit sa tingin niyo po si Jesus kailangan niyang mamatay sa krus? Bakit ang piniling klase ng kamatayan na pinahintulutan ng Ama ay ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus? Bakit hindi na lang po siya pinugutan ng ulo para walang sakit, para mabilis? Pwede rin naman po siyang ibigti para ma-suffocate siya. Pwede din naman po na siya ay bugbugin, batuhin, hanggang mamatay siya. Pero bakit sadyang pinili at pinahintulutan ng kanyang Ama na siya ay masawi sa krus? May malalim pong dahilan yan. Dahil sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, may inayos ang Diyos na nung sa umpisa ay sinira ng tao. Sa unang kwento nating mga tao, ano ang naging daan ng pagkakasala, ng pagtalikod sa Diyos? Diba ang puno ng karunungan ng tama at mali? Dahil ang punong yon ang naging dahilan ng pagkakasala ng tao, kinakailangan din ng isang puno o kahoy na magsisilbing pag-aayos o pagbabalik ng tao sa Diyos. Bakit pinako ang kamay ni Jesus? Dahil ang kamay ng tao ang naging dahilan ng kanyang pagkakasala. Ang kamay ni Eva ang pumitas sa pinagbabawal na bunga. Sa kamay ng tao, nagkasala, pero sa kamay ng Diyos, binabalik niya ang tao. Binubuo siya muli. Bakit kailangan putungan ng koronang tinik ang ulo ni Jesus? Dahil tandaan niyo po, pagkatapos nagkasala ni Adan at ni Eva, dito po tumubo ang halaman na matinik. Kaya nga, imbis na ang tao ang masaktan sa matinik na halaman, kinuha ng Diyos. Siya na lang. Ayaw hayaan ng Diyos na ang tao na mahal niya ay masaktan pa. At bakit nung pagkamatay ng ating Panginoon ay sinaksak si Jesus sa kanyang tagiliran? Dahil tandaan niyo po, si Eva na naging daan din ng pagkakasala ng tao sanggaling sa tagiliran ni Adan. What is the good news, my dear friends? That God will restore what has been lost. The good news is God will correct whatever has been made a mistake. The good news is God will heal what has been damaged. Kaya huwag tayong mag-alala. Numan ang pagkasira ng iyong buhay, sakit man ang iyong pinagdadaan, believe in God. Because God is our great restorer. God is our great healer. God will try to bring back what you have lost. Remember this, my dear friends. Do not try to fix your problem alone. Because without God, the damage will become worse if you fix your problem alone. Gusto mo maayos ang iyong problema? Sama mo ang Diyos. Lalong lalala ang iyong problema kung sinasarili mo ito. Kung mag-isa mo itong hinaharapan. Meron po lumapit sa aking isang babae. At yan po yung sineshare niyang karanasan sa akin. Sabi, Father, ginagawa ko naman po lahat na makakaya ko. Pero bakit itong aking asawa, nananatili pa rin po, matigas ang ulo, hindi na natuto, nang napakamalas ko po sa kanya. At sa akin po pakikipagkwentuhan sa kanya, dito ko po nalaman, ang tagal na po niyang hindi nagsisimba at hindi nangungumpisal. She was facing her problem alone. She was trying to fix her problem alone. Kaya nga, imbis na magkaroon ng sagot at solusyon, ano nangyayari? Lalong gumagrabe, lalong lumalala. At sabi niya sa akin, pero Father, kahit na meron mga pagsubok, alam niyo, pag nagdarasal ako, meron naman binibigay na grasya at tulong ang Diyos. We have to realize that, my dear friends, that only God can fill the void in your life. Merong kulang, hindi mo kayang punuin yan. Bakit? Kasi kulang ka din. Kasi tao ka lang. Kailangan natin ang Diyos. Kung gusto natin magkaroon ng kaganapan, numan ang nagiging kulang ng ating buhay. Another good news is, where we have lost things, through the help of God, we will find them again. Where we have been damaged and hurt, it is there that we would experience restoration, completion. Kung saan ka nadapa, diyan ka ibabangon ng Diyos.
Amen? Kung hindi mo kaya, dahil mahina ka, ang Diyos kaya niya. Kaya nga siya naging tao para ang taong mahina ay palakasin at ibalik niya sa kanyang piling. Alam po yan ng mga kapangpangan. Dahil noong mga 1992, nung pumutok ang pinatubo, halos lahat ng tao nawalan ng pag-asa. Kala nila tapos na. Dahil ang dami pong mga tao dahil sa lahat, katabunan, nawalan ng kabahayan, nawalan ng kabuhayan, namatayan ng mga minamahal. Pero sa gitna nito pong delubyo, sa gitna ng trahedya, hindi po tumigil, nananalig at nanampalataya ang mga kapangpangan. At alam niyo po ang mabuting balita, yung lahar na sinusumpa nila noon ay ang lahar na pinagmumulan ngayon ng kanilang kabuhayan. Umangat po ang pamumuhay ng maraming mga kapangpangan. Bakit? Dahil kinukuha nila ngayon ang kanilang kabuhayan doon sa buhangin, doon sa lahar. Ang naging daan ng kanilang lungkot ay ngayon nagiging daan ng kanilang tuwa. So believe that, my dear friends, that the source of your pain, through God's help, can also be the source of your blessing. Allow God to hold your life. Allow God to enter your mind, to enter your heart. Allow God to transform your life. It may be a life full of curses, but through God's help, it will be a life full of graces and blessing. Amen? Ang kagustuhan ng Diyos ay maging masaya ka. Pero paano ka magiging masaya? Kung paulit-ulit ka na lang bumabalik sa kasalanan. Ano po sa tingin niyo ang pinaka malungkot na eksena ng pasyon ng ating Panginoon? Ano po yung nakaka-touch sa inyo pag naririnig nyo yung kwento ng pagdurusa ng ating Panginoon sa Kalbaryo? Yun po ba yung pagsalubong nila ng kanyang ina habang siya ay nagbubuhat ng krus? Very touching po yun. Yun po ba yung paghagupit sa kanya habang iniwan siya ng kanyang mga alagad? Nakakaantig po ng damdamin niya. Nakakaiyak po ba para sa inyo yung pagkapako niya sa krus? Nakakaiyak po ba para sa inyo yung mag-isa siyang nakabayubay sa krus, minumura, pinapahiya ng mga tao? O yung po bang paglilibing ng ating Panginoon? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, dumating ang kanyang ina at niyakap ang kanyang anak na inalagaan magsimula nung siya'y sanggol. At ngayon, siya pang maglilibing sa kanya. Opo, nakakalungkot po ang mga eksenang ito. They move us to tears. Pero alam niyo po kung ano yung pinaka nakakalungkot na eksena? Ano po? Ay yung pagkatapos mong maantig sa kwento ni Jesus, pagkatapos mong makaramdam ng lungkot sa ginawa niyang sakripisyo para sa iyo, ang pinaka nakakalungkot ay yung nagpapatuloy ka pa rin sa iyong pagkakasala. Yun yung pinaka nakakalungkot na eksena. Ay yung kahit na nagbuwis ng buhay ang ating Panginoon sa krus, oo, naluha ka, pero pagkatapos mo magsimba, sismosa ka pa rin. Oo, sabihin mo, na-touch ka, pero pagkatapos mong narinig, mapanghusga at mapanira ka pa rin sa iyong kapwa. Oo, sabihin mo, na-imagine mo yung ginawa ng ating Panginoon, pero hindi ka pa rin nagsisisi sa iyong mga pagkakasala. Yan po yung pinaka nakakalungkot na kwento sa ating buhay. Mga kapatid, anong mabuting balita ng ginawa na pagdurusa at paghihirap ng ating Panginoon sa Kalbaryo? Para kanino? Hindi para sa Kanya. Hindi lang para sa Kanyang Ama, pero lalong-lalo na ginawa niya ito para sa atin. Yung pako, yung koronang tinik, yung latigo, yung hagupit, yung pamamahiya, pagmumura ng ibang tao, lahat ito tinanggap ni Jesus para hindi tayo ang dumanas nito. Huwag naman sana nating sayangin ang hirap na ginawa ng Diyos para sa atin. Do not waste the sacrifice of Jesus. Kaya kung meron ka man naramdaman sa iyong puso dahil narinig mo ang kanyang pagdurus, ang kanyang hirap sa Kalbar, gamitin mo yon para sa iyong pagbabago. Mga kapatid, gusto ng Diyos na maging buo ka, maging masaya ka, maging payapa ka. Ginawa na niya, makakaya niya, at higit pa. Sana gawin din natin ang makakaya natin at higit pa. Patulong tayo sa Diyos. Tayo'y maniwala, magtiwala sa kanyang tulong ay may sasaayos anuman ang pagkukulang, anuman ang problema ng ating buhay.